Sabi nila, kung anong itinanim mo, yun din ang iyong aanihin. Kaya naman ako bilib sa kaibigan kong si Red Costales. Imagine, presidente ng isang kumpanya dahil rain or shine, kayang magbabad sa farm. Hindi nakapagtataka at successful ang Costales Nature Farms na kinilala bilang kauna-unahang agritourism destination sa buong bansa. Paano kaya ako magiging kasing husay niya pagdating sa farming? Samahan niyo ako sa panibago kong Agri-Adventure. Fred! Hi, Enchong. Akala ko yung napuntahan natin kanina, yun na yun. Ngayon may extension ka pa. Meron pa. Ang dami nito. Ano to, dahil ba maraming demand for crop production kaya ganito rin kalaki yung lugar ninyo? Oo, sobrang dami. Ito na yung extension ng farm namin. Na-acquire namin to mga 4 years ago. Kasi nga nung nag-boom yung organic sa Pilipinas, talagang nag-expand kami ng production. Kasi Yung dati is how many hectares yun? yun ay nasa 5 hectares lang. Tapos itong extension ninyo, Ito nasa ano na to, in total mga more than 1 hectare, mga 1.2 hectares na to. sa tingin mo in the future mag-i-expand pa? Mag-i-expand pa talaga. Because of the demand of Yung the laki. people. Sobra. Sa ngayon nga, na-expand kami. Kulang pa rin. Kulang pa rin. Kulang pa rin. Nag-expand na sila pero kulang pa rin ang supply. Ibig sabihin, ganoon kataas ang demand para sa organic vegetables. Kaya may market talaga para sa mga gaya ko na gustong pumasok sa organic farming. Dito naman, nilipat natin yung mga fruiting vegetables, mga herbs. Itong hawak ko ngayon, yung ating bulaklak ng Thai basil. Thai basil. Try nyo nga mo yan, ang bango. Bango. Oo. Ang lakas. Yeah. Ginagamit yung pampalasa sa mga Asian dishes. Large scale na ang crop production nila rin. Kaya naman, nakakayanan na nilang mag-supply ng herbs sa maraming kliyente. Dito ipapakita ko sa inyo kung paano magtanim and para mapatunayan na kaya nyo rin gayahin ito, ituturo ko sa inyo paano yung tamang paraan ng pagtatanim. Ito yung large scale. Yes, ito na yung large Crop scale na production. production. Ang difference niya, kapag ka large scale na tayo, medyo maggastos sa labor kung mano-mano pa rin. So mag-i-start na tayo mag-mechanize ng mga equipment natin. So meron tayong gagamitin mamaya na rotavator kung tawagin. Siya yung taga-bungkal ng lupa. Bakit kailangan gawin to sa lupa? Para mas lumambot yung ating taniman, hindi masukol yung ugat ng mga halaman. Sukol ibig sabihin. Parang masasakal, masyadong ma-clayish or matigas yung lupa, hindi makakahanap ng pagkain yung ugat ng halaman. So kapag nakakita ako ng carabao, parang ito rin yung... Parang ito rin yung ginagawa niya. Kasi parang ginaganon nila yung lupa. Tinaturn yung lupa. Okay. So meron siyang ano dito, may makina siya dito, may belt, tapos meron din siyang blade sa ilalim. So konting ingat tayo kapag ginagamit natin to. Kapag mag-operate tayo nito, kailangan naka-bota, naka-working clothes, para hindi tayo ma-injury. Safety precautions. Medyo delikado pala gamitin itong rotavator. Kaya sa mga gustong masubukan mag-operate nito, magpaturo muna kayo bago ninyo gamitin para iwas disgrasya. So ini-install siya dito, tapos pagka gagamitin mo na siya, yan, may mga controls siya dyan para ma-manipulate mo. Kumpara naman dun sa kalabaw, mas napapabilis niya yung trabaho kasi yung nagagawa ng kalabaw sa isang buong araw, kayang tapusin na ito in mga 1 hour lang. Gaano kadalas nyo ito ginagamit? Tuwing magla-land preparation lang. After ng harvesting, at continuous yung production namin. Try natin. Tara, sige. So ang kagandahan kapag may ganito ka, hindi mo kailangan maging expert. Hindi naman kailangan na may proper education ka para Hindi naman. pagganahin to. Kasi ang dali lang eh. So, hold natin yung clutch. Oh! Kasi hindi na siya mag-drive mag-isa. Tapos pwede mo salubungin mo na lang sa dulo. Ayos!
Easy as 1, 2, 3 lang pala ang paggamit nitong rotavator. Ayan yung difference kapag nagamitan ng rotavator. Saka madali-madali nga, parang hindi ka rin talaga pagpapawala. Dahil organic ang farm nila Red, hindi rin sila masyadong gumagamit ng iba pang makina, bukod sa rotavator. Ika nga, back to basics. Bakit kailangan pala yung gamitin? Ayan, dito kasi sa organic farming, minimum tillage lang yung ginagawa. Ibig sabihin, minimum lang yung gamit ng mga equipments. Kapag nadurog na ng rotavator, yung lupa, pala na lang yung pangpaplat natin para hindi masyadong ma-deplete yung sustansya sa lupa. Dahil nasa paanan lang ng Mount Banahaw, talagang apektado ng lokasyon nito ang klima sa Costales Nature Farms. Kung gaano kainit kanina, ganun din naman ang biglang buhos ng ulan. Whew! Mukhang magkakasakit na yata ako dahil sa pabago-bagong panahon. Ito, medyo meron akong baradong ilong, pero ang lakas nung amoy nila. Yeah. Amoy ko so. Ito yung spearmint, maganda to sa mga may sipon. Yes. Ginagawa siyang tea na kapag declog ng nasal pathway. In fairness, ayos tong herbs ni Red. Totoong nakapagpaginhawa ng sipon ko. Sabi ni Red, kaya raw marami silang herb dito sa vermicelli ay dahil maselan ang mga ito kumpara sa ibang high-value crops. Dahil large scale na ang production nila, mechanized na rin ang kanilang mga taniman. Yung watering system natin, ano na rin siya, 3 times a day, automatic na siya nagdidilig, hindi na rin yung mano-mano na pag-i-spray. Ano to, yung pagdidilig niya, hindi yung buo na particles of water, mist type lang. Ang mga bubong ng vermicelli, UV treated na, kaya iwas sa sobrang init ng araw. May windbreaker na rin ang mga pader nila, at may insect repellent net pang kasama. Pero syempre, hindi mawawala ang mga natural na pangontra sa peste, ang mga gagamba. Mukhang komportable para sa mga halaman itong vermicelli. Pero syempre, hindi pwedeng dito na lang sila nakatanim. So kayo na na-prepare na natin yung soil, yung lupa. Dito, paano natin malalaman na ready na yun, na ilipat doon sa soil na nasa labas? Malalaman natin kung ready na yung seedling kapag for transplant, kapag lumabas na yung kanyang 2 hanggang 3 true leaf. That's the general rule for lahat ng vegetables. Pagkatapos ng ulan, sinimulan naman namin ni Red ang pagtatanim sa nahanda na nating lupa. So after ng land preparation, seed sowing na or transplanting na. Ang tawag natin sa technique na ito ay drill method. Okay. Ibig sabihin, parang binubudbud natin yung buto sa mga rows na yan para hindi sila masyado magagawan sa pagkain. Ang tatanim natin ngayon ay buto ng kangkong. Kangkong. Ngayon lang ako nakakita ng tsura buto ng ng buto kangkong. ng kangkong. Pero bakit walang nursery or vermicelli ang kangkong? Ang planting style niya kasi ay direct seeding. Kasi yung mga nilalagay lang natin sa nursery, yung mga mahirap pasibulin ng mga buto. Paano katagal siya bago may lumabas na sibol? Mga 3 araw lang may makita na tayo ditong sibol ng kangkong. And then, hintay lang tayo ng 1 buwan, pwede na siyang harvestin. Bukod sa drill method, tinuruan din ako ni Red kung paano magtanim gamit ang individual method. Para to sa mga sensitibong halaman na kailangan pang idaan sa vermicelli bago tuluyang i-transplant. French beans ang itatanim natin ngayon, kaya medyo malayo-layo yung kanilang spacing. 6 inches din. Yes, 6 inches ang dangkal. Ito yung mga inalagaan sa vermicelli. Sa vermicelli, galing na to sa vermicelli. So, yung binanggit ko sa last time, doon sa vermicelli, yung kanyang true leaf, eto na siya. Tatanggalin natin siya doon sa plastic kasi kapag tinanim natin siya ng kasama yung pot, hindi siya
hindi makakalabas yung ugat, parang masasakal siya sa sarili ng ugat. So ang gagawin natin, tatawag natin ng konti, tapos harang natin yung 2 fingers sa taas. Okay, 2 fingers lang. Bubunutin natin yung paso, kaya kitang-kita natin yung ugat. So kailangan walang maputol na ugat doon sa seedling natin kasi kahit konting ugat lang ang maputol, mababansot na yung seedling natin. Oy! Mahusay Yan. ako doon. Okay, tama. Okay? Tapos tanim na natin siya dito. Yan, yung tabon sa kanya, huwag masyadong mataas, hanggang doon lang din sa level ng potting mix. Ibang klase ang pagtatanim sa farm nila Red. Less tools, less soil degradation, more sustainable farming. Pwedeng-pwede ko tong gawin sa bahay namin. Speaking of sustainable, alam nyo bang may paraan ng pagtatanim para yung mismong halaman nyo makakapagtaboy din ng mga peses sa taniman? So ito po yung tinatawag natin na intercropping, kung saan magkasama yung dalawang uri ng halaman sa isang plot para mataboy nila yung kanilang mga kaaway na insekto. For example, yung ating romaine na lettuces, sila ay susceptible sa mga, or inaatake sila ng mga beetle type ng mga insekto. Okay, beetle type. Etong katabi, hindi inaatake ng beetle type. Hindi, kasi yung amoy ng spring onion, yung dahon ng sibuyas, Ayaw nila yon. may amoy siya na nilalabas na ayaw ng mga beetle type na insekto. Ano naman yung umaatake doon sa spring onions na hindi naman gusto yung romaine lettuce? Actually, lahat ng karamihan, majority ng mga insekto, ayaw sa amoy ng ayaw sa spring onion. Maliban doon sa pest benefit niya, na-maximize din natin yung lupa na mas marami kang ma-harvest in a smaller area. Ayos yun na, may tanim ka ng halaman, may instant pesticide ka pa. Bukod sa intercropping, tinuruan din ako ni Red ng isa pang sustainable na farming technique. Ang konsepto ng crop rotation, number 1, para ma-maintain yung nutrients sa lupa, para hindi lang nauubos yung nutrients sa lupa. Kumbaga, para hindi yung yun at yung nutrients na yun yung kinukuha ng plant na yun. For example, kapag leafy vegetables, ang nadideplete sa kanya ay nitrogen. Kapag paulit-ulit na leafy vegetables, nadideplete yung nitrogen sa lupa. And then, pangalawang benefit ng crop rotation ay para maputol yung life cycle ng mga insekto. For example, nangitlog yung insekto na kalaban ay lettuces. Pagka na-harvest mo na yung lettuce, tapos napalitan mo na naman ng, for example, flat parsley, hindi nakilala ng mapipisang insekto, yung flat parsley, magugutom na siya. So, mapuputol yung life cycle nila. Matapos nating maitanim ang mga kangkong, paano naman kaya natin masisigurong magiging maayos ang paglaki nila? So, papakita rin natin sa inyo ngayon kung ano yung ginagamit ng equipment, yung backpack sprayer, yung usually na nakita nyo binobomba na parang nakasukbit sa likod. Ito bang ini-spray nila tsaka dinidilig nila? Tubig lang o meron pang ibang nakahalo? Pwede natin yung samahan ng mga organic natin na fertilizers at Like? organic na pesticides. Tulad nung fermented or fish amino acids. Yun ay mga Fish nitrogen-rich fertilizers. And samahan na rin natin nung tinatawag nating botanical spray. Yun yung mga pinagalo ng mga sili, mga bawang, mga herbs, para magtaboy ng insekto. Akalain mo, pati pala mga pinagbalatan ng prutas at gulay at ng mga tira-tirang pagkain, pwede pang gamiting organic pesticide? Ang laking tipid! Actually, yung mga butas na yan, isa rin sa mga ano namin yun, mga proof na organic. Kasi kapag ka-chemical farming, wala ka talaga makikitang butas. So yung pero yung amount ng mga holes niya, tolerable pa naman yun. Tiyatanggap pa yun sa market. Next stop, ang pag-harvest ng kangkong. Marunong na tayo Harvest. magtanim, marunong na tayo magpalaki. Ngayon naman, malaki na yung mga tanim natin, harvest natin sila. Okay. Okay? Ito nga harvestin natin, kangkong. Kangkong. Ang kangkong natin ay nasa tamang edad na, sila ay nasa 30 days old na or 1 month old na. Harvest na natin sila. So ganito yung itsura niya after na ma-harvest natin. Pagpag lang natin ng konti para matanggal yung excess na soil. Okay lang may mga dalang maliliit na lupa kasi lilinisin pa naman natin yan mamaya. Parang sinasabunutan mo lang. Yo. Ay,
binalik ko kagad. Tcharan! Ayan, so natapos na tayo mag-harvest. So, ready na siya for packaging. So, dalhin natin siya sa post-harvest facility natin. Oh, farmer way. Yes, tara. Dito na yung last stage ng mga gulay natin. Pero bago tayo mag-handle ng mga gulay, meron akong ipapasot sa atin para ma-maintain yung cleanliness dito sa ating post-harvest facility. Okay. Okay? Para maiwasan din yung contamination. Tinimbang muna namin ang mga na-harvest naming kangkong. Sabi ni Red, mga 20% nito ang matatanggal pa. Oras na dumaan na tayo sa sorting. Lagyan na natin ulit sa crate, tapos patutuluan natin yun sa dripping area. Dripping area. Dito, nag-wash tayo, pero bakit may washing machine ako nakikita? Hindi po siya washing machine, siya po ay spin dryer. Ito, Spin dryer. ginagamit namin siya for lettuces. Uy, para siyang ano talaga, para talaga siyang washing machine. Sorting, kapag nag-sorting tayo, ano yung mga kailangan natin na itapon, tapos yung pwede natin i-keep? May ano kami dito may kasabihan kami dito sa farm. Lahat ng pangit, itapon. Na dahon. Okay. Na dahon. Ito, yung mga ganyan konting damage, okay lang yun. Tanggal pa rin. Mataas talaga ang standards ng market nila Red. Kaya naman, maingat din sila sa pag-handle at pag-package ng kanilang mga gulay. Matapos i-sort at patuyuin, ready na for package ang ating kangkong. Excited ako kasi ito yung nakikita kong finished product sa grocery. Yeah. So, gusto ko malaman paano ba talaga siya piniprepare. Una, timbangin muna Timbangin natin. muna. Dapat almost 200 grams. 190. Pwede na yan. Tapos, lalagyan ng tape. Mhm. Tapos, labas muna natin yung plastic. Be careful kasi mainit! Ayan, sabit nyo muna doon. Ayan. Actually, first time ko nga. Medyo fold nyo ng konti yung dulo. Ayan. Para hindi kayo mahirapan mamaya. Ayan. Not bad. Ayan. Tapos tape pa natin dito sa taas. And Tapos then, lalagyan natin ng sticker. sticker. Sana may bumili nitong binalot ko. Kasi malayo yung itsura nyo dun sa mga... Ngayon, excited na ako bilhin lahat ng mga inayos natin. Yung sinort, winash, trinay, at pinak. So tara, punta na tayo sa souvenir shop. Tara. Pero, pasensya na, Red, kasi may kailangan akong sabihin sa'yo. Yeah. Last na to nabibili ako dito sa inyo. Bakit naman? Kasi ako na mismo magtatanim ako sa sarili ko. Yeah. Bahay. Organic, gagayahin ko lahat ng tinuro mo sa akin. Sige, sige. Tapos, sa susunod, magkakaroon na rin ako ng Enchong D Farm. Oo. Sige, abangan ko yan, abangan ko yan. Oo ma. So, kukuha lang ako kahit ano dito Sige, ha. sige. From the land tilling, na gumamit tayo nung, ano yung ginamit natin? Yung rotavator? Rotavator. Yeah. Lagi ako nabubulol doon. Tapos, yung careful handling of the seeds. Yeah, yung transplanting natin. Transplanting kasi pwede tayo sa land mismo or dun sa tower planting. Yeah. Tapos meron din tayo dun sa vermicelli tsaka sa nursery na talagang may oras ng pagdidilig, shield from the sunlight, from the insects. Kompleto talaga. Kompletong-kompleto talaga yung pag-aalaga. Tapos, from the sorting to washing Hanggang sa to packaging. Now, it's your turn. Oras na para magtanim naman tayo ngayon ng prutas, ang kamatis. Tama ang narinig nyo dahil ang kamatis ay isang uri rin ng prutas. Hatiin ang inyong klase sa grupo ng tig-5 estudyante. Sa loob ng 2 buwan ay magtatanim kayo ng kamatis.
I-record ang development nito hanggang sa mamunga at maaari nyo ng anihin. I-describe ang paglaki ng halaman, pamumunga at pagbabago nito. Pag-usapan sa inyong klase at guro lahat ng naisulat nyong obserbasyon. Dito malalaman natin kung sino ang may tinatawag sa inyong green thumb. Good luck guys, hahantayin ko lahat ng inyong mga sagot.